Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan. Lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ang napakarami po at humahawak ng napakaraming pera sa Kongreso. Ang tinatawag umanong mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Simulan na po natin mga tambay at pakinggan at komentuhan po natin. Grabe po sila humawak ng pera ng bayan. Ibang klase po. Ito po, umpisa na po natin. When you were here, I think the other week, meron kang sinasabi nga na yung issue sa'yo at the time na hinihingi mo yung report ng small committee. Wala yun, so hanggang, hindi ba yun nasa loob dun sa USB na gusto mo ibigay? Okay, ganito. Yung small committee report, wala na. Ayaw nga lang ibigay. Kaya nga kailangan si Saldico lang diba? Magpaliwanag. Ayaw naman nila patawag si Saldico. So, sino magpapaliwanag ng small committee? Yung USB, okay. Yung USB, bakit ba ako nagdala ng USB? Kasi, di ba, sabi ko, bakit itong mga pinagpalang party list, ilan lang sa pinagpalang party list? Kunyari, yung Ako Bicol, na kung saan party list si Saldico, meron siyang projects na naipasok doon sa BICAM, pero hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295,000,000 worth of projects under Ako Bicol. Okay? Na dinala sa kung saan distrito. Ang BHW party list sa pamangkin niya to kay Angelica. 2,064,000,000. Wow. Okay. Nakapangalan kay Congressman Saldico as Saldico, no? Kasi doon makikita mo yan eh. Makikita mo kung sino yung proponent o sino yung request o requestor, proponent, proposer at saan distrito pumunta, di ba? So, under Saldico as proposer is 13,803,693. Ngayon, sinabi ko yung figures. Kaya hindi ko alam ba takot sila sa USB. Kasi baka kaya ko lang in-itemize yung kasi baka sabihin lang, inimbento mo lang yan eh. Diba? So doon nakasulat per project, anong title, magkanong amount, saan distrito napunta. Okay. So, yun ang punto ko. Kaya gusto kong pakita yung USB. Ngayon, bakit napakahalaga? Bakit ko kine-question yung pag-identify ng party list? Number one, ang party list, alam ko na meron silang allocation to identify infrastructure projects, binibigyan rin sila. But kung di ako nagkakamali, it's 100 o 150 million. Let's say 150 million para sa bawat party list. Okay? Kasi di ba, kaya naman konti lang yung binibigay na allocation. Kasi pupunta rin na sa distrito, di mas mabuti ng yung party list, yung district congressman ang mag-request, di ba? But siguro out of accommodation, they can identify 150. So 60 plus party list, yung iba 150 lang. Ano special dito sa mga to? Na bilyon. Diba? Bakit naging bilyon sa mga iba? Sa mga to? Correct. Okay? So, di ba? Grabe, no? Grabe ka-special nila. Lalong-lalo pag kadikit na kadikit ka sa speaker, mga tambay. Biruin mo, yung party list mismo ni Saldico, umaapaw ang bilyones. Pati yung sa pamangkin niya na party list na BHW na pamangkin niya, mga tambay. Si Angelica ko ay binubuhusan din po ng isang damukal na bilyones ang party list, mga kababayan. Ibang klase, no? Tapos ang regulasyon lang na pagkakaalam ni Representative Tiangco ay hindi po, ang party list lang po, 100, 250 million ang kanila pong budget. Ang laki, no? Ang laki. Kaya po saan kaya dinadala ng Makabayan Black, yung makakaliwa, ang pondo ng party list nila? Baka sila rin po ay very special din po kay Tambaluslos. Hindi kaya ang party list ng Makabayan Black. Mga kabayan, ganyan po ang ginagawa po nila. Kaya tamang-tama po yung sinabi ng Vice President
na talagang laganap po ang korupsyon sa ating bansa. Dahil ang kumukontrol lang po ng pera ng bansa ayon sa Vice President, kaya po ang ating bansa ay 3 taon po mahigit na pinalilibutan po ng mga karamihan, hindi naman po lahat, pero majority po ay mga demonyong politiko umano, lalong-lalo po sa pera. Ito po, pakinggan din po natin ang ating Vice President, mga tambay, kung sino kumukontrol ng pera ng Pilipinas, mga kababayan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Mga tambay, sila lang po ang may hawak. At sila po ang naglalagay kung saan po nila ilalagay na malalaking proyekto na dadalhin po sa mga distrito na mga kaalyado po nila umano. Ito po. At mga kababayan, paano po nila patatawag si Zaldico sa Kongreso? Mga kababayan, kaya nga hirap na hirap po sila at pinagtutulong-tulungan po itong si Tiangco dahil wala na po daw sa Pilipinas yung pinaka hawak at may kagagawan at kanang kamay ng tinatawag ng tambaluslos na si Zaldico ay wala na sa Pilipinas. Ayon po rito, mga tambay, wala na raw po sa Pilipinas At meron pa. At yan po, sinabi rin po sa Senado na wala na po, pati po mga ibang contractors ay wala na sa Pilipinas. Ganyan po, systematic po. Ayaw pong harapin ang issue nila dahil totoo. Totoo pala. Ito po, mga tambay. Pakinggan po natin. Hindi napupunta yan ang mga congressmen na yan. Unang-una sa impormasyon po natin nakuha, although ang magkukumpirma na yan ay yung Bureau of Immigration, wala na po sa Pilipinas si Zaldico. At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher Go, wala na rin po sa Pilipinas. So ilang po na po, yung isang kontraktor na anak niya ay congressman, na kumukupo doon sa project ng kanyang anak na congressman, wala na rin sa Pilipinas. So more or less, ito mga pinapatawag na ito, ipapatawag man, baka hindi na rin sumipot. At ang naiwan na lang yung kanilang mga managers o yung kanilang mga pinilang presidente ng kompanya na hindi naman siguro kayang sagutin yung mga katanungan pagdating po sa Senado. At umiiwas talaga sila, medyo takot sila ngayon sa Senado. Kaya gusto nila, binubuhay nila yung Quadcom doon sa Kamara, yun na lang magpatawag sa kanila. Pero yun nga, sabi natin, mahirap naman yung dapat ibisigan, sila pa yung mag-ibisigan sa sarili nila. Yun ang masakla ko. Yan po, mga tambay, wala na po sa Pilipinas. Ayon po yan sa kanila, mga tambay. Ayon po, yan po ang umuugong na balita po ngayon. Wala rin po sa Pilipinas ang magkapatid na Zaldico. Wala na raw po sa Pilipinas. Baka nagbabakasyon sa Europe. Dahil yung mga pamangkin na anak, di ba? Mga vlogger, panay ang bakasyon sa Europe, Di ba? Yan po. Sino po may hawak ng pera? Sino po may kontrol ng pera? Magmula po nung pumasok ang binagoong Pilipinas, ang 19 Congress, sila na po. Sino po ang dapat pigain dito at sino po ang talagang systematic ang korupsyon sa bansa, mga kabayan? Hindi po ba sila? Sila po talaga umano ang dapat pong managot ng napakalaki pong kasalanan ng ginawa nila sa ating bansa, lalo-lalo to sa ating kaperahan. Grabe po. Grabing pagnanakaw umano ang ginawa nila pala. Lalong-lalo po dito. Di ba? Ang mga proyekto natin ay dinadala po yan ng mga congressman, ang mga representative. Grabe. Lahat po ngayon ay nagkamal po ng salapi. Sila. Lalong-lalo po sa pondo na binibigay natin sa ating buwis. Nakita nyo, pati party list. Pagkakadikit ka, special na special ka. Samantalang ang party list, mga kabayan, ayon po kay Congressman Tiangco, ay 100 to 150 million ang binibigay sa party list. Pero ubod na ng laki yun.
Ubod na ng laki para sa isang party list, mga kabayan. Pero, pagka nakadikit ka kay Saldico, mga kabayan, mismo yung kanyang Bicol party list niya, ay nagkakamal po at nalalagyan po ng budget na bilyon-bilyon, mga kabayan. At ganun din po ang kanyang pamangkin na BHW party list na si Angelica Ko. Ay bilyon-bilyon din po ang nakukuhang budget ng kanyang party list. Eh di lalo po yung party list ni Tambaloslos. Hindi po ba? Yung party list po ni Tambaloslos, yung asawa niya. Hindi po ba? Eh di gaano karami din po inilalagay nila ron, nila Saldico, umano, doon sa party list ni Tambaloslos ng kanyang asawa, ang representative doon ng party list, di po ba? At doon din po party list ang kanyang anak. Hindi po ba? Grabe, no? Grabe po nila pagsamantalahan ng pera natin. Yan kay Saldico lang po yan. Kay Saldico, mga kabayan. Eh, paano pa po yung kay Tambaloslos? Na pera na nailalagay po sa budget ng speaker na tinatawag na Tambaloslos. Hindi po ba dapat ang tutukan talaga rito? Diba? Una mong imbestigahan itong gumagawa ng budget na sila rin ang may dala-dala sa mga distrito nila. Hindi po ba? Ito po ang talagang kurap umano na gobyerno. Pero saan po dinadala ito ng mga nag-iimbestiga? Lalo sa Kongreso. Saan po dinadala ng Kongreso? At saan po nila iniipit? At sinasabi nga, para po maitago nila mga ulo nila, mga kabayan. Saan? Sa mga contractors, sa mga district engineer, sa DPWH. At syempre, dinadala na rin po nila ang issue sa dating administrasyon kay dating Pangulong Duterte. Ganyan din po sa palasyo sa Malacanang. Pilit po nilang itinutwist at dinadala ang issue ng korupsyon ng 19 Congress dahil 3 taon po silang mahigit dyan. At ngayon po 20 Congress at sila pa rin nandyan. Saan po dinadala ng Malacanang ang mga proyekto at programa ni BBM? Saan po? Saan po sinisisi at sinasabi ugat? Doon po sa dating Pangulo Duterte. Grabe po sila. At yan po ay sinasakyan po ng media yan, umano. Sinasakyan po nila yan. Dahil nga po, ang PCO ay napakalaki po ng budget yan. Kaya pong magbayad dyan. Yan din po ang issue ng PCO. Dagdag lang po natin. Nagbabayad daw po yan. Di po ba? Grabe po magbayad yan. Paswelduhin. Di ba? Mga attack dog nila. Ganyan po katindi yan. Yang PCO na yan. Malaki pa budget sa Vice President yan. Ibang klase po yan. Kaya nga po namamayagpag dahil sa dami ng budget. Nakita nyo po mga kabayan na mga katarantaduhan po. Pero wala po tayong aasahan dito. Pagka ganito po ang investigasyon, mga kabayan, na yung mismong mga puno, yung pinakaulo, yung mga ulo ng budget, na sila gumagawa, lalo-lalo na po pag napunta na po sa BICAM. Pag dinala nila sa BICAM ang budget at doon na nila pinag-usapan, doon na po naisisingit ang napakararaming pera sa mga paborito nilang congressman, party list. Mga congressman o representative at syempre mga paborito nilang party list. Binubuhusan po nila ng isang damukal na pera ng bayan. Kawawang Pilipino. Kawawang Pilipinas. Binabaong ka sa utang na ganito mismo ang nangyayari sa ating pera. Kaya pala ubod ng yaman nila. Kaya pala nagtaasan ng kanilang mga asset. Katulad po ng Tambaloslos. Biglang lobo po ang kanyang asset pagpasok po ng 19 Congress. Ibang klase. Lumobo. Grabe ang kanila pong mga kayamanan. Kaya pala mga tambay, ang anak at pamangkin ni Saldico ay kaya pala talagang gumastos ng 1 milyon
Kaya palang gumastos na 1 milyon yan kahit sa isang kain. Sa dami po pala ng pera na nahahawakan nila umano. At kung talagang wala kang tinatago, at kung talaga wala kang korupsyon, bakit ka aalis ng bansa? Bakit ka lalayas ng bansa? Sige nga. Kung yung Vice President na pinipilit nyo na kurap sa 125 million, mga tambay, hindi kayo tinakasan, hindi tumakas. Di po ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, totoo po yun, mga kababayan. Di ba ano sabi niya? Yung bloodbath, yung bloodbath, di ba sabi niya? Talagang madugo ang mangyayari po diyan pagka po nagsalita ang Vice President, lalo-lalo sa impeachment. Di ba? Yung kanyang bloodbath na tinatawag niya, o yung bath blood. Di ba? Grabe po 'yon. Lumabas na po ang katotohanan. Totoo pala lahat ng sinabi ng Vice President. Grabe pala. Sila pala talaga umano ang korap. Grabe. Nakikita na po natin ngayon. Halos lahat po ng kaalyado at yung maiingay sa Quadcom. Halos sila lahat po ay involved sa korupsyon. Lalo-lalo dito pa lang, sa flood control pa lang yan, mga kabayan. Wala pa yung mga proyekto nilang mga karsada. Yung mga pagmumukha nila dyan, lagi na dyan pag may pagawaing karsada. Pati basketball court. Pati mga barangay hall, may mga mukha sila riyan. Di ba? Pati nga eskwelahan may mga mukha ni congressman di napakarami po nilang pinagkukunan ng korupsyon pala itong mga congressman na ito. Kaya pala tatabo ng pera itong mga ito. Ngayon, ano na po mangyayari ngayon sa investigasyon na ito? Tama po sabi ng matatalinong tao, ng mga nag-iisip na mga Pilipino. Paano mo iimbestigahan at yung mag-iimbestiga sa iyo ay kapwa mo magnanakaw? Imbestiga ka na imbestiga sa Quadcom o Tuadcom at kung anong Quadcom yan. Yung mag-iimbestiga sa iyo ay may issue rin ng korupsyon. At yung iimbestigahan mo, ganun din. May issue rin ng korupsyon. Ano mangyayari sa investigasyon? Pagsasayang lang ng pera. Pag-uubos lang ng pera ang ginagawa nilang investigasyon. Hindi po ba? Mas mainam pa yung ginagawa sa Senado. Dahil doon, marami po ron hindi involved sa korupsyon ng mga flood control. Karamihan po ron. Marami po ron hindi involved. Kasi ang nagdadala po ng proyekto, programa, katulong po at kasama ang DPWH ay ang mga congressman sa kanilang distrito. Di po ba? Kaya mas mainam pa mag-imbestiga ang Senado. Lalo-lalo po ang Blue Ribbon Committee. Pero dito po sa mga investigasyon na ginagawa ng Kongreso, hausyaw po yan. Hausyaw. Pang-uubos lang po ng pera yan. Pang-uubos. Uubusin lang po ang pera ng Pilipino dyan dahil may budget po yan. Gada hearing po ng Kongreso na wala naman po patutunguhan yan. Ang tutumbukin lang po naman ng kanilang pong investigasyon ay saan po? Sa mga contractors, sa mga engineer, mga tambay, sa mga district engineer, sa mga tauhan ng DPWH, sa COA, yung mga sa COA po natin na involved din po, na inaaprubahan po nila ang mga ghost project. Aprobado nila. Doon lang po sila magpo-focus ang Kongreso umano. Hindi naman po nila ididiin ang kanilang mga sarili dyan. Dahil karamihan po dyan ay sangkot. Katulad po ng mga congressman sa Maynila. Katulad po ng congressman sa La Union. Katulad po ng mga congressman sa Bicol. Hindi po ba? At congressman sa Leyte. At sa buong Pilipinas kung saan nakahawak ng proyekto na flood control ang mga congressman. Hindi po ba? Hindi naman po lahat.
wag naman natin lahatin. Baka sabihin naman ng ating mga kabayan, wag mong lahatin ka, Manong. May matitino pa naman congressman. Tama. Hindi naman natin lalahatin. Pero pag naimbestigahan po yan, at yung kanila pong mga proyekto ay mga napakahinang standard, low standard, at giba, sigurado po yun. Kumita si congressman. Hindi po ba, mga kababayan? Ngayon, ano po mangyayari sa investigasyon na ito? Mga kababayan, may aasahan pa ba ang mga Pilipino? Meron pa bang pananagutin dito? Mga kababayan, kahit bumuo ka ng bumuo ang presidente, kahit bumuo ka pa ng sinasabi mong independent na mag-iimbestiga dyan, kung ayaw mo naman pangalanan, lalong-lalo ang pinsan mo, yung pinaka-head, kung saan nagmumula ang malalaking korupsyon sa bansa, yung pinaka-ulo sa Kongreso, ni hindi mo man lang mapangalanan ang iyong pinsan, Grabe. Yan po. Marami po yan. Sa mga senador, meron din po umuugong. Si Grace po, mga tambay, di ba? Ang dating senadora Grace po. Ay meron din po kinalaman yan. Meron din po kinalaman sila. Lalo-lalo po pagka nasa Bicameral Conference Committee report na sa BICAM. Yan. Ganyan po ka-special itong mga tao na ito pagdating sa pera natin. Kaya po yung sinasabi ng Vice President, sa akin nyo ipupuntos ang korupsyon, samantalang kayo talaga ang mga tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Mga magnanakaw kayo. Ayon sa Vice President, kayo ang korap. Kontrolado nyo ang pera ng bansa. Kaya ngayon ginawa nila sa DepEd, nung siya ay secretary, di ba? Nilagyan at siningitan ng how many billions ang DepEd. Pero silang makikinabang doon sa mga singit na yon. Sanay na sanay po magsingit itong 19 Congress sa pamumuno po ng tambaluslos. Kaya po mga kabayan, ang tunay po at dapat na imbestigahan ay ang Kongreso. Sila po ang dapat. Dahil yung mga iniimbestigahan nila ngayon, dami lang nila yon. Mga aliporis lang nila yon. Mga bata-bata lang nila yan. Dapat lahat magmula sa ulo, pababa. Hindi po ba? Kaya aasahan po natin yan. Yan pong issue na ito, na talagang natutumbok na po ang pinagmulan ng napakalalaking pera para dalhin sa mga distrito ng mga congressman, ay nahando na po. Yan na po ang sinasabi po ng Vice President at ni Congressman Toby Atiangco na may hawak na USB. Ang akala natin, ang may hawak lang ng USB ay si Cathy Binag. Meron din po palang hawak na USB si Toby Atiangco, mga tambay. Usong-uso ang USB na kinatatakutan po nila. Unbelievable, mga kabayan. Ang Pangulong Marcos, takot na takot sa USB ni Cathy Binag. Ang Saldico at ang Tambaluslos yata ay takot na rin yata sa USB ni Tiangco, mga tambay. Unbelievable na USB yan, no? Mambihira. Sana po, dahil wala po tayong aasahan, mga kabayan, dito sa Kongreso, dahil nahandyan po ang mga ulupong, mga kabayan, mga ulupong, ang mga buhaya, ang mga nagpakaaso, nahandyan po napakarami. Lalo-lalo yung mga pumirma sa impeachment ng Vice President, na mga nagpakaaso, nagpakabuhaya, at nagtatabaan na para mga baboy silang lahat. Kaya dito po mga tambay, asahan po natin, sana po yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ay tukuyin po papunta doon sa puno. Nahandun po ang pinakamalaking korupsyon sa puno. Kung yung nakita natin ngayon, na ubod ng rami at yumaman, ang mga contractors, ang mga district engineer, ang mga tauhan ng DPWH ay nagsiyaman, nakapagsusugal ng napakaraming pera sa kasino. Mga katambay, barya lang yan. Barya lamang yan sa mga politiko na wala pang investigasyon ngayon. Baryang-barya lang yan. Yung mga nakikita natin ngayon na naging pera ng mga contractors at mga district engineer. Barya lang po yan. Dahil itong mga contractors, mga kabayan, kahit papaano, namumuhunan pa yan. Nagpapagawa pa yan.
kahit papaano, kahit napakahinang kalidad ng kanilang mga proyekto, ay nangangapital pa sila. Saka pa sila kumikita. At syempre, yung mga ghost project nila, nakikinabang din po dyan umano ang mga politiko. Kaya nga ghost eh. Mas malaki kita nila lahat. Hindi po ba? Kaya mga tambay, kung tayo ay nalulula na sa kayamanan ng mga contractors at kayamanan ng mga district engineer at mga sangkot na sinasabing nasa DPWH at siyempre sa COA, at sangkot din po ang COA, at hindi naman po lahat ng departamento ng COA, yung mga korap sa COA umano, mga sangkot, nalulula na tayo sa kanilang mga ari-arian. Di hamak mga kababayan, na mas malulula tayo sa kayamanan ng mga politiko na nagpakademonyo at nagpakakurap, mga kababayan, sa ating bansa umano. Antayin po natin, sana po matumbok at managot at mailabas po ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sana mailabas po nila lahat at managot sa bansa at managot sa ating bayan. At syempre po, kailangan po isuka nila ang kanilang mga ninakaw. Sana po mangyari po, matupad po sana. At sana po at hindi po mapolitika. Hindi po sana mapolitika ang Blue Ribbon Committee at matumbok po sana lahat dahil wala na po tayong kapag-apagasa sa Kongreso sa kanilang investigasyon. Wala. Hindi tayo makakaroon ng pag-asa riyan dahil sila rin mismo ang iniimbestigahan, ay sila mismo ang pinagbibintang ang mga magnanakaw. Unbelievable, mga kababayan. Yan po mga kababayan, yung kanilang, yung may laman po, yung laman po ng USB ay wala na po sa Pilipinas. At natuklasan din po natin na grabe po pala ang nagiging pera ng mga party list pagka ikaw ay kadikit at dikit ka kay boss, mga kababayan. Grabe po pala. 150 million ang Vice President. Mga kababayan, ini-impeach na nila. Wala naman silang matibay na na pruweba. Samantalang sa kanila, bilyon-bilyon. Ang kakapal ng mga pagmumukha, no? Bilyon-bilyon. Sikreto, ha? Kaya walang sikretong nabubunyag, eh. Walang sikretong naililihim pala. Lahat ng sikreto, lalabas at lalabas po yan sa tamang panahon. Ito na yung tamang panahon na sinasabi po ng Vice President. Sa tamang panahon, lalabas po. Ayan, lumabas na po. Mga kabayan, lumabas na po ang mga baho nila. Umalingasaw na lahat. Mga kabayan. Kaya po, yung sinasabi po impeachment ng Vice President, yan. Natabunan na nila. Tapos ang impeachment, biglang sa kanila na po ngayon ang korupsyon na napakalalaki pala, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagsusubscribe pa po, thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod, maraming salamat din po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyong po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, sama po natin na maingatan po ang ating Vice President. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kabayan. At ganoon din po tayo mga kabayan, mag-ingat po tayo, doble ingat at magdasal din po tayo na maingatan po ang ating buong sambahayanan. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. Bye-bye.